Isipin mo bakit hindi tayo magbabantay o kaya bakit hindi tayo mag-aalsa ang kalooban natin. Kasi nga po, gaya ng nasabi natin sa inyo na sa maraming beses at pagkakataon, meron akong pinuhunan diyan kahit papano Di ba? Binanatan ko yan sa dyaryo. Sa Manila Bulletin lumabas yan, mga kaibigan. At yun ang nag-trigger para magpatawag ang Senado ng investigasyon. Ang mga senador no, sila Enrile. Sila Nene Pimentel. Mga kaibigan, senador, inimbestigahan nila yan. Kaya, nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, hindi yan natuloy. At araw-araw, kahit ang programa ko'y 30 minutos lang, doon sa DWBC, mga kaibigan, nakapagpatawag ng investigasyon ang Senado. Hindi katulad ngayon, senador na naman si Nene Pimentel, nung isalya sa panahon ni Gloria ito, wala silang kibo. Yun ang masakit mga kaibigan sapagkat ang ginagawa natin ay para sa kapakanan ng ating bansa. Na supposed to be, sila po ang dapat na gumaganap. Hindi tayo. Di ba? Dapat kami ay nagkokomentaryo lang at nagbabalita lamang. Dapat ganun sana. At ang kikilos ay sila. Pero ngayon, walang nagsasalita. Ito, nung isang araw lang lumabas ito, pero ito'y natalakay na natin ilang linggo nakakaraan sapagkat ang nagbulgar nito si Teddy Boy Locsin, si Boy Finger. Sinabi niya na merong kikita sa bentahan nito, kickback. Di ba? Natatandaan ninyo, mga kaibigan. Eto na ngayon. Yung mismong promotor na pala na nasa likod ng bentahang ito, ang idinadahilan, yung pagkalugi ng PhilHealth. Bakit? Kasalanan ba ng bansang Pilipinas? Ang ginawang pagnanakaw ng mga in-appoint nyo dyan sa PhilHealth? Kasalanan ba yun? Bakit hindi sila ang panagutin ninyo? Bakit ayaw ninyong bawiin ang mga ninakaw na pera niyan? Di ba? Pera ng taong bayan yan. Mga kaibigan, paano ngayon? Bakit nyo ipansasalo yan? Halimbawa, kamukha nung pera ng OWA, hindi nyo pwedeng galawin yan. Kung yan ay ipantatapal ninyo sa ibang problema, sapagkat yan ay pera ng mga OFW. Ganun din po ito. Kayamanan ng bansa ito Kumbaga ito'y pride, dangal ng ating bansa na pinuhunanan ng dugo at buhay ng mga bayaning sundalo at mga mamamayang lumaban sa digmaan laban sa Hapon. Yan ang kapalit bilang kompensasyon sa damage, sa pinsala na idinulot ng bansang Hapon sa ating bansa. At nagsisilbing, ika nga po ay simbolo ng katapangan at pagmamahal sa bayan ng mga sundalo at mamamayang lumaban at lumahok sa gera. Isipin ninyo yan. Basta lang ibebenta ng damuho, mga kaibigan, at walang nagsasalita sa mga senador. Tahimik na tahimik sila kung paanong tahimik sila sa Manila Bay. Palibasa ang mga nakikinabang incheck. Tanungin ninyo, kanino nila ibebenta yan?
Eh, lagi lang naman kausap, isa lang naman ang kausap lagi nitong si Digong nyo. Laging ang China. Sa kanila lagi ang punta. Yung malampaya, mantakin ninyo. Pag-aari na ng China. Ha? Kontrolado na ni Dennis Uy. Sino si Dennis Uy? Yung lahat ng kumokopo ng negosyo at ari-arian dito sa Pilipinas na siyang ginagamit na frontman ng bansang China sa Pilipinas. Ha? Mga kaibigan, sipin ninyo, symbolic ito, ha? At may mahalaga ito sa mga Pilipino, sa mga veterano, pati na sa mga sibilyan, mga kaibigan. Kaya sabi dito ni Rufus Rodriguez, ito'y, ang Supreme Court ay nagpasya na ang property natin sa Japan is correctly classified under the Civil Code as properly belonging to the state. Pag-aari yan ng Estado. At nilalayo nito na gamitin para sa pagsiservisyo sa publiko. Pagkatapos na tangkain nga po itong ibenta sa nakaraan. The property is deemed symbolic value to all Filipinos. Maging sa mga Pilipino. It said the four properties and capital goods and services procured from the Japanese government for national development projects are part of indemnification to the Filipino people. Ito nga, yung sinasabi natin, for their losses in life. Bilang kompensasyon ito sa mga nangamatay, nasirang ari-arian, pagdurusa ng mga mamamayang sinapit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bago maibenta ang mga ari-arian ito, ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang Presidente at ang Kongreso ay dapat magkasundo, magpasya. Yan ang sinasabi sa ruling ng Korte Suprema. Pag sinabi mong ruling, desisyon ng Korte Suprema, batas po yan Any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Di ba? Nag-file o naghain ng resolution itong si Rodriguez na nananawagan sa Malacanang na ipatigil ang plano sa bentahan ng ating mga ari-arian sa Tokyo at sa Kobe na nakuha ng gobyerno natin mula sa Japan bilang reparation agreement noong May 1956. Alam nyo, isa sa dahilan kung bakit ito'y mga binigay ng Hapon sa Pilipinas dahil sa mataas nilang pagkilala sa mga laurel, mga kaibigan. At kung matatandaan nga ninyo, nung ating ibulgar ito, kasabay na nag-file ng kaso si dating Vice President Doy Laurel sa Korte Suprema, ito yung sinasabing nagkaroon ng desisyon. Yan yung desisyon na tinutukoy ni Congressman Rodriguez, iyan ay yung desisyon sa inihaing petisyon ni Vice President Salvador Laurel nung siya'y nabubuhay.
at vice presidente siya noon at that time, mga kaibigan, para gumawa ng pasya ang Supreme Court na kapag nagpasya, magiging batas yun. Yun nga ang nabuong batas. Alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema na kailangang pagsang-ayunan yan ng Presidente at ng Kongreso. Pag sinabi mong Kongreso, hindi ho lamang yan yung Kamara de di uto-uto, mga Kamara de Prostitute, ng sa Congress, mga kaibigan, kasama ang Senado. Meron pong report o mga report, ulat, itong sa pagbebenta ng mga properties sa Roppongi at sa Nampei-dai sa Tokyo, parehong sa Tokyo yan, at dalawa pang property sa Kobe, gagamitin daw para sa pension ng mga veterano sa gera. Ito yung 3,179 square. Naku, laki, no? Alam ba ninyo kung gaano kahalaga lupa ron sa Japan? Lalo dun sa Roppongi tsaka dun sa Nampei-dai. Yung Nampei-dai, Shibuya yun eh. Malapit na yun sa crossing ng Shibuya. At yung property ron, merong kalye yun eh. Ito, main road, ano? Merong kalye, ilang hakbang lang, embassy na. Yun na yung dating embassy, yung sa Nampei-dai. Pag pumasok ka sa kalye yun, ilang hakbang mo lang. Compound na yun ng Philippine Embassy. Philippine property na. Sipin ninyo, halos commercial yun. Ganon din yung nasa Roppongi. Magkalapit lang yan eh. Yang Roppongi, Shibuya. Mga kaibigan, sipin mo magkaroon ka dyan ng isang 3,179 square meter sa Roppongi. Tapos meron kang 2,489.96 square meter dun sa Shibuya, sa Nampei-dai. At meron kang 764.72 square meter commercial property sa Naniwacho, sa Kobe. At isang residential property sa Obanoyama, Cho, Shinohara, Nadaku, Kobe. Alam nyo, magkaroon ka ng mga 100 square meters. Di ba maliit yun? Di ba? Pero kung meron ka doon sa Roppongi, mga kaibigan, napakalaking halaga nun. Mahirap nang bilhin yung property yun. Gaano pa ito? 3,179 tapos 2,489.96 square meters. Ang laki po nito, mga kaibigan. Kaya doon mapapansin ninyo sa Tokyo, yung Roppongi na yon. May mga building doon, ang liliit ng lupa, pero ang taas ng building. Para dumami yung espasyo, yung sakop na espasyo. Vertical ang ginagawa. Kahit 100 square meters o less than 100 square meters pa eh. Tinatayuan ng building eh. Vertical eh. Sipin ninyo yan. Dahil sa mahal ng lupa. Ngayon, hindi yun ang importante. Matagal nang pinagpaplanuhan talagang ibenta yan. Pero walang makaabot doon sa value ng property dahil nga sa laki at mahal. Mga kaibigan, hindi yun ang importante. Ang importante, yung ating pagka-Pilipino.
Yan ay magsisilbing dangal ng bansa yan. Ha? Parang monumento yan ng sambayanang Pilipino. Hindi ba? O bakit ibebenta ninyo yan? Bali ba, ang layunin daw nila, ipantakip dun sa mga ninakaw na pondo sa PhilHealth? Bakit mo isasakripisyo yan? Talagang dito, mga kaibigan, nakapagdududa na. Talagang pagnanakaw ang pakay dito. Siguradong kikita sila dyan. At ang tanong na pinakamalaki, kanino nila ibebenta? Sino ang kausap nila? Kaya dapat ang mga Pilipino dyan sa Japan, magpakita naman kayo ng konting pagkilala sa ipinuhunang buhay ng inyong mga ninuno. Di ba? Na nagbuwis ng buhay dyan sa digmaang pandaigdig nung ikalawang digmaang pandaigdig. Para ang ating bansa ay ipakipaglaban at maging malaya ang ating bansa. Hindi ba? Sipin mo ang sinapit ng sambayan ng Pilipino noon. At ang daming namatay. Ang daming naghirap dahil sa gera, sa ibinunga ng gera. Mga kaibigan. At ang tagal bago nakabangon ang Pilipinas. Pagkatapos ng gera. Sipin ninyo yan. Pagkatapos, ganyan lang, panonoorin nyo. Ako, huwag naman magagalit. Wala na akong naririnig doon sa, sabi ko nga sa inyo, yung isang kasama natin doon sa Japan na siyang nagbigay ng impormasyong yan, kinukwento ko nga sa inyo, ito ikwan nagsagawa siya ng rally. Wala siyang mahikayat na Pilipino. Ang hinikayat niya yung mga pulis, Japanese police, sapagkat siya ay interpreter ng Metropolitan Tokyo Police. Sipin ninyo, nagrally sila. At isinulat niya yung istorya na inilabas ko dito. Na aking isinabmit nun sa Manila Bulletin. Kaya nagkaroon ng imbestigasyon. Pero wala na akong naririnig Siguro pagod na. Sa pakikipaglaban. Galit lang siya noon dahil iba nagbebenta. Yun ang sinasabi natin. Pagka gusto niya yung nagbebenta, hindi na sila kikibo. Doon tayo nagkakamali at nagkakaiba ng paniwala. Pati po sa inyo. Sabi ko nga, malimit natin sinasabi, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Ang mali hindi pwedeng maging tama. Ang tama hindi pwedeng maging mali. Ano ibig sabihin? Hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan, mga kaibigan, na ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Hindi mababago yan, dapat. Dapat tayong mga Pilipino ay ganun klase manindigan. Kung ang mga Pilipino ay ganyang klaseng manindigan, hindi maglalakas ng loob ang sino mang animal, ang sino mang demonyo na gawin ang ganitong klase ng katarantaduhan, mga kaibigan. Huwag kang mamimili ng nakaupo sa gobyerno pagdating sa interes ng bansa mo at ng mamamayan mo. Huwag mong ikukompormisyo yan.
kamukha ng ginagawa ngayon. Mga kaibigan, ikinukumpormisyo tayo ng labag sa ating kalooban. Ha? Labag sa ating mga paninindigan, labag sa ating mga pagkatao. Pumapayag ang iba dahil maka-Duterte kayo. Doon tayo nagkakamali. Kahit baguhin mo tong administrasyon, iba na paupuin mo. At uulitin ang ganitong klase ng pagtatangka. Dapat tayong tumutol. Dapat tayong manindigan. Mga kaibigan, hindi yung mamimili ka ng paborito mong magnanakaw. Kasi po, kung galit ka nung una, binebenta yan. At kaya ka lang pala galit nung una dahil ayaw mo yung nagbebenta. Pero ngayon, gusto mo yung nagbebenta, kaya hindi ka nakikibo. Abay, mali yun. Ang tawag doon, namimili ka ng magnanakaw. Di ba? Pag paborito mo yung magnanakaw, okay lang sa'yo. Kahit ano gawin yan. Di ba ganun ngayon? Kaya nga, pati Facebook, di ba, binaboy. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Eto, babasahin ko yung istorya dito, mga kaibigan. Eto, meron palang isinabmit na position daw itong DFA. Position paper doon sa kaugnay doon sa bill o panukalang batas House Bills 1921 at 5841 na humihiling na maibenta itong mga property natin sa Japan. Lahat yan. Ang ginagamit nila na nakatwiran pala dito, ibibigay daw na pensyon, naku po, sa mga veterano at mga magre-retire na military. Sipin ninyo, mga kaibigan. Ang dami, tad-tad na ng pensyon na hindi naman nakukuha. Di ba? Yung sa SS lang, ang daming nagre-reklamo sa atin yung 1,000 na pangakong idadagdag, hanggang ngayon, di nila nakukuha mga kaibigan Ito, sabi, yung Roppongi property natin, kung saan nandun nga yung embassy natin, yung first floor, at saka yung basement, ngayon ay kasalukuyang ginagamit na opisina ng Philippine Embassy natin sa Tokyo. At ito ay subject to the 1997 Development Agreement. Ito na yung sinasabi natin na sa panahon ni Gloria. Mga kaibigan, niyari po ito, 1997. Teka muna. Panahon ni Ramos ito. Di ba? Panahon ni Ramos. Subject to the development agreement and will only be reverted to the Philippine government in 2047. Anak ka ng buwakaw yan, mga kaibigan. Nagkaroon na pala ng kasunduan ito noong pang 1997. Ang pamagat ng kasunduan ay 1997 Development Agreement. At maibabalik lang ito sa gobyerno ng Pilipinas sa 2047. Sino kumita rito? Kaya pala tahimik si Tabako ngayon, Biglang natahimik. The sale. Ito,
or development, yung benta o pag-develop ng Roppongi property would affect existing rights of third parties under Japanese law. The DFA said, yan ang sabi ni Locsin o ng Department of Foreign Affairs. Doon naman sa Nampayday property, yan pala ay subject pa ng isang nakabimbing kaso sa Supreme Court. May nakabimbing pang kaso sa Supreme Court. At ito ay merong 10 kaso sa Japanese courts mula pa noong 2007 hanggang 2018. Mga kaibigan, ang Nampayday property sa kasalukuyan ay ginagamit naman, ito yung dating embassy natin, ginagamit na venue para sa Filipino community events pag may mga okasyon, and the extension offices of the embassy, at yung mga extension office ng embassy. Di ko alam kung anong o kani-kanino mga opisina nando, kung yung Polo, OWA, mga ganon, di ba? Under ng Philippine Embassy yan, consulate, di natin alam. Ang alam ko, yung consulate nasa Roppongi. At karagdagan pa, yun daw nasa property, 2 properties natin sa Kobe. Malayo ito, Kobe Prefecture. Ay hindi pwedeng ibenta dahil ito ay subject naman noong 2005. Ito na pala yung sa panahon naman ni Gloria Niyari. Service and Development Agreement. Kamukha rin nun. Ano yun parang lease, di ba? Parang lease agreement yan na after certain period na nagamit na nila ay ibabalik sa Pilipinas. Halimbawa, yung ano ito build, operate, and transfer. Ang tawag dyan dati sa panahon ni Fidel Ramos. Mga kaibigan, build, operate, and transfer. Yung papagawa, magbabayad sila, babayaran kanila ng isang malaking gulping halaga, parang bili, o mas maliit sa value na ibebenta mo ito ng absolute, yung talagang bentahan, yung build, operate, and transfer, parang binibili nila yun for a certain period. Di ba? Ngayon, patatayuan nila ng infrastructure, pagkatapos nila magamit yan, ilang taon bali yun? Yung sa Roppongi, kita ninyo, hayop, simula nung 1997 hanggang 2047. Paano yun? 2007, 2017, 2027, 2037, 50 years. Ang haba. Mga kaibigan, 50 taon parang nakasanla ito. Para lang yung property mabalik sa Pilipinas, sa'yo na rin yung pinatayo nilang building, pero bulok na yun. 50 years Isipin mo, 5 dekada ang kasunduan. At ganun din itong lumalabas, itong nando sa Kobe, 2005 ito, panahon na ni Gloria ito, mga kaibigan. Pinasok nila, laki ng kinita rito. 2058 naman, maibabalik ito. Ang tagal. More than 50 years. 53 years. The redevelopment or sale of these Kobe properties
will lead to costly litigations in Japan. Naku po. Kapag kinasuhan mo yan, kasi binenta nila halimbawa ngayon, di mauwi yan sa dimandahan. Diba? Litigation eh. Magkano gagastusin mo yun? Alam naman ninyo, napakamahal sa Japan. Di ba? Ang magkakaso, siyempre may mga babayaran ka dyan. Mga kaibigan, pati abogado. Alam nga naman makipagtaltalan yung abogado natin doon eh. Hapon ng kailangang tumayong abogado. Babayaran mo yun, di libre yun. Di ba? Baka yung kinita sa, hindi nga natin malaman eh. Wala naman dinideklara dito. Nadeklara ba ito ni Gloria? Halimbawa, itong kinita, itong ibinayad para sa 50 taong lease. Lease yan eh. Parang upa yan eh. 50 years eh. Yung kinita sa 50 years na lease na yan, para sa 50 taon, inilagay natin sa pera ng gobyerno. Meron bang ganon? Wala. Anak ng hayop to mga taong ito, mga kaibigan. Sila lang ang kumita rito. Ibig mo sabihin, pagka nagkaroon ka pa ng kaso, may kaso pa. Mga kaibigan. Yung perang ginagastos mo sa kaso, binabayaran ng gobyerno natin pa. Di ba? Isipin niyo, double murder ang taong bayan dito. Bakit mo ibebenta ngayon yan? Ganun pala mangyayari dyan. Magkakakaso yan. Dahil sa yan ay meron pang existing na kasunduan, ibig sabihin, di ba? Meron pang umiiral na kuwan yan. Nakasunduan yan. Na ginarantyahan ng gobyerno natin. Ang tanong, sino ang mga walang hiya na kumita dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bakit sa malimit na pagkakataon, tinututulan natin ang ginagawang pang-iinsulto ni Digongyo sa mga malalaking bansa na merong mabuting nagagawa para sa atin. Halimbawa, sa Japan. Alam nyo, isa sa may pinakamaraming Pilipinong naninirahan. Wala na kasi tayong gaanong OFW. Lalo doon sa panahon ng entertainers nung araw, di ba? Nung panahon namin. Wala na tayong ganun ngayon. Karamihan sa mga Pilipino ngayon dyan, mga anak ng Japanese, nagkaasawa na, kaya dyan na sila naninirahan. Mga kaibigan. Hindi ba naging maliit din ang pagtingin ng mga Hapon sa mga Pilipino? Siguro kapag nakita nila na pinaglalaban nyo yan, mabago yun, yung imahe ng mga Pilipino. Kaya natin pinupuna, binabatikos si Digongyo kapag iniinsulto niya ang ibang bansa. Lalo, meron tayong mga kababayan sa Amerika lang. Di ba? Napakarami nating kababayan ng mabuti naman ang pagtrato ng gobyerno sa kanila, sa Australia, sa Canada. Bakit mo insultuhin ang mga tao yan na hindi mo naman kaawa yan? Sino ang napagmamalasakitan ng ating ginagawa? Di silang mga naninirahan doon. Sapagkat sila'y kababayan din natin. At mahal natin sila dahil
malaki ang naiaambag nila sa ating bansa sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak, mga pamilya, kapamilya na tinutulungan din nila rito. Mga kaibigan, natutulungan nila. Di ba malaking tulong yun? Sipin mo, kaya nga ngayon, nagkakaroon na tayo ng mga public officials sa Japan, sa United Kingdom, mga elected officials. Isipin mo yan. Hindi lang basta appointed. Merong mga elected officials ng Pilipino. Tayong mga kababayan sa iba't ibang malalaking bansa. Isipin ninyo yan. Hindi mo ba? Dati nagsimulang pumunta ang mga Pilipino sa Amerika, sa Hawaii. Mga magsasaka. Hindi ba? Meron na tayong mga maipagmamalaking Pilipino na nagdala ng karangalan sa atin bilang mga singer at iba't ibang larangan. Tulad ni Pacquiao, pero dito nakatira si Pacquiao. Di ba? Kilalang kilala na ang Pilipinas. Wawasakin lang ng isang tao, ng kapritsyo ng iisang tao. Bakit natin hahayaan yun? Bakit natin kukonsintihin yun? Mga kaibigan, baliwala na maging Pilipino. Di ho ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Medyo, ito nga pala, dahil magtatapos na tayo. Pasensya kung di muna tayo nakakabati. Alam nyo, busy-busy kami. Dahil naayos natin yung mga listahan na mga nagte-text sa atin, tsaka yung mga naayos natin yung dapat nating gawin para dito sa sharing. Tawagin natin sharing para sa mga na-dislocate na working musician na pinaniniwala nating tatagal pa ito. Diba? Madalit sabi, tatagal pa ang paghihirap. Alam nyo, natutuwa tayo sapagkat maliit man yung iba, sinisikap nilang makatulong. Diba? May mga nagpapadala sa atin. Wala ho yun sa halaga. Ang importante po, yung hindi nagagawa ng gobyerno sa ating kapwa. Alam natin, lahat tayo ngayon nangangailangan. Pero yung hindi nagagawa ng gobyerno, tungkulin nilang gawin na tulungan ang mga mamamayan. Kasama na dyan ang mga working entertainers. Sabi ko nga sa inyo, kung may marginalized sector ngayon, yan ang sektor na marginalized, yung napapabaya ang sektor. At least kahit papano, nakagagawa tayo ng ating paraan upang makatulong sa kanila. Naayuso natin yan. Bukas ho kami pupunta sa mga, para i-check yung mga remittance. Ako naman, ginagawa ko yung mga listahan. Isipin nyo, sakit na ng mata ko, kababasa ng mga text yung mga recipients at saka yung mga donors. Nagpapasalamat ho tayo sa kanan natin babanggitin yung gustong magpabanggit at yung ayaw nilang mabanggit ang kanilang mga pangalan. Ayan, nakikita ho ninyo sa kwan. Yung nais makibahagi sa ating sharing para sa mga nawala ng hanap buhay ng mga working entertainers na isa ho sa mga nagdurusa ngayon, mga kaibigan, sa haba ng sarado ang mga venue. Wala ho silang pwedeng puntahan ngayon. Mula nung magkaroon tayo ng lockdown, wala na po. At ito'y na-extend hanggang October 31, di ba? Ngayon, binabati natin sina
si Noli Jacinto, si Pedro Penduko, si Sierra Charlie de Guzman, si Benigno Zamora ng Kensington, London, Luz Bimin Romana, Magdalena Ribas, Noel Lee ng Bacolod, Salvador Casenas, Eric Partosa, Edwin Angara from Perth, Australia, Delia Relato ng Singapore, Baste Sebastian D. Michel, Paulman Ponsal ng Dubai, June de Los Angeles, Elizabeth Tasara Marino, Alan Lumbera Saus, Mirna Guillermo ng Chicago, Roxanne Rankin ng Florida, Raul Villanada, ating katropa, sina Arlene, Mon Barria sa Amsterdam, Joel Diaz ng Italy, Carolina Luge, Rosita Disi, Susana de los Santos, ka Enyang Mina, ka Ani Flormata Saludes, ka Maita Basilio ng United Kingdom, Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos, June Di Valencia, June Gases ng Guam, dati pong lead singer ng bandang Abracadabra, Walden Kihan Berry at ang kanyang buong pamilya sa Guam din po yan, mga musician din. Si Concepcion Ison Chulbo, si Ledge Chulbo, pakibati mo na lang ako. Cyril Belen, Norberto Trias, Nes Carandang, Rogie Tortal Aquino ng wala raw tayo audio? Nawalan ba tayong audio kanina? Sabi ni Rogie sa Cebu. Mayumi Guerrero, Cindy Fuentes, Ana Lisa, Al Hernandez ng Vallejo, California, Jermaine Isidro Aguila, Joven Aquino, Jenna D, Rudy Santos ng bandang Horoscope, Ronaldo Bonus, Don Pilimon Enjape, Lucita Dean Goyena, Jack Sakdalan, Ricky Valero ng Bulacan at dati pong basketball player, UST, Evangelito Dalangin, Robert Yap, Lourdes Sigua, Amir Nabiula Akim ng Novaliches, Gerardo Balbuena, Chris Ligon, Carmelita Oliva, Napoleon Gasga Poliero, Nancy Herrera, Kelmi Ke, Elsa Morales, si Elsa Cerillo Joneda. Si Elsa. Baka sinisingil na ako ni Elsa. Hindi pa naman ako nadidelay ngayon. Di ba? Malapit-lapit na. Baka nagpapaalala si Elsa. Nagpapagunita. Ayan, ha? Si Mike. Wafer Romeo, Lito Pulintan, Loida Haruda, Evangeline Escarda, Alvin Samson ng London, Junior Dal, Ricardo Macapagal, Odessa Seba, De Leon, Luz Bimin Romana, Dante Sino, Raydon Gerbulingo, Olga MC, Tomo Dachi E. Walter, Ricky Sabong King Noques ng Las Vegas, Nevada, Virgilio Abibas, Louis Reyes Panganiban, Rodel Etorma, Calaguas Tolentino Eduardo, Mateo Nova, Celso Paglingayen Aguilar, Nelson Beblañas, Julito Tupiño, Osias Catalan Olvido, Marisa Martinez, Ray Ramos, and B. Pink, Ding Lorenzo, Miles Jopros, and
Rashid Angelo Pogi. Ayan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Boy! Finger! Ay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig